Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Kasi maraming mga simbahan ang hindi nagtuturo patungkol sa environment. Puro kaluluwa lang. Cheers pare. Oo nga, ay sa gospel. Kasi wala namang kaluluwa yung environment, sir eh. Una, ano ibig sabihin ng kaluluwa? Pangalawa, mahalagang makita na mas malawak yung konsepto ng Bible ng gospel kaysa sa pananaw natin. Sa gospel, sa scripture, yung gospel kasama yung concern ng Panginoon sa sanglilikha. Eh, isipin mo nga, ang Bible nagsimula sa garden, magwawaka sa garden. Di ba? O, sa Garden ng Eden, tapos doon sa Revelation, doon sa garden. Maganda yun sa. O, kung walang kinalaman yun, spiritualize natin yun, bakit nandun? Diba? O, bakit? Diba? Mahalaga yun eh. Yung responsibility natin na alagaan yung creation ay part ng Gospel Monday. Bahagi natin yun sa Genesis. Ganoon, nakikita natin, iniligay yung tao sa garden para alagaan, bantayan yung garden, yung sanglilikha. May nagsasabi nga na ang salvation restoration ng layunin ng Diyos sa creation. Kaya sa dulo, kasama yung creation sa i-renew, itatransform ng Panginoon. Therefore, sabi doon, di ba, behold, tingnan nyo, lumikha ko ng bagong langit at ng bagong lupa. Kasama yung lupa. Pero sa ano natin, langit lang tayo. Parang wala nga tayong anong dito sa... Yan ang problema, sir. Ang madalas na natuturo sa ibang maraming simbahan na local, kadalasan is New Testament na tayo eh. So, ano lang, kaluluwa na lang, paramihan ang naiaakit na kaluluwa sa taas. Sa New Testament, kasama yung new creation eh. Yun nga, ako ka nalalas mo. Kasama mo yun dun eh. Diba? Parang nagbago ba ng desisyon ng Diyos na, ngayon dati, hindi kasama kaluluwa. Ngayon, kaluluwa na lang. Diba? Maganda pala sa inyo. Hindi. May concern talaga eh. May malasakit ang Diyos. Diba? Part ng gospel. Tayo yung wala. Tayo lang yung wala. Kasi nga nasanay tayo na. Excuse me. Oo. Kaya mas practical talaga yung Bible kaysa sa atin. Na-influensyahan tayo masyado na ang concern lang natin, yung immaterial, yung kaluluwa. Pero sa Bible, hindi. Ang concern, napakalawak. Buong pagkatao natin, kaluluwa, katawan, kasama yun. At hindi lang yun, kasama ang creation sa concern ng Panginoon. Masyadong nalak kay Jesus na si Jesus na yung nagsabi, tapos greatest commission. Tama naman yun, pero sabi sa Great Commission, di ba? Ano sabi doon? Teach them to obey all things. O kasama yun. At kasama yun sa discipleship. Kasama ng discipleship natin, ng pagiging disciple natin, yung pangangalaga sa creation. Makikita natin yan kay Jesus sa kabuuan ng Bible. Siguro may silang ako tanong sir na Kakailang isa ka na. May silang ako tanong na patungkol sa Ford Raptor ko eh. Ano bang masasabi nyo sa prosperity gospel? O dun sa mga simbahan na tuturo na yung pagiging spiritually mature na is nakabase sa pag-iamin o sa mga blessings na tinatawag. Gusto ni Jesus makaranas tayo ng buhay, ng kabuuan, kasaganaan ng buhay. Pero kung titingnan natin yung konteksto na sinabi niya sa John chapter 10, John chapter 11, after that, namatay yung kaibigan niya si Lazarus. Alam mo kasi pare, alam ko yun. Hindi exempted yung mga mananampalataya, lalo na kung titingnan natin yung first century. Dami nilang paghihirap na dinanas. So, hindi ba sila mature? Pero, I wonder kung talagang
Karamihan ng mga nagtuturo ng gano'n. Lahat ba ng member nila may ano? Sila lang eh. Sila lang yung mayami, mga doon. Yung mga nagtuturo lang ng mayaman eh. Di ba? Hindi naman yung lahat na nakikinig sa kanila eh. Pare, i-shot mo. Ibig sabihin, magandang tingnan, may kasabihan eh, the cross should test all things. Ewan ko kung consistent sa message ng cross. Sa cross, may suffering. Pag dininay mo ang sarili mo, kapag pinasan mo yung cross, willing kang mamatay. At noon, ang ibig sabihin ng martyr ka. Hindi yung makaranas ng prosperity. Yeah. Martyr ka. Sa Revelation, ganun din, martyr ka. Sa mga persecuted churches, martyr ka. Ganoon. Pero hindi rin naman po to the extreme na yung i-equate nila yung pagiging tapat nila sa Diyos. Yung sa kung mas suffered sila sa buhay. Hindi naman po. Pwede rin kasing abusuhin ng iba yun na okay lang mag-suffer dito. Hindi payayamanin naman tayo ng Diyos. Di ba? Pwede yung magamit, double-edged yan. Pwede magamit din para pagsamantalahan yung iba. Manipulate, tawag na iba dyan, poverty porn. Excuse me lang pare ha. Yan. Pahirapan po. Kung gano'n di pahirapan mo lang. Yes, gano'n din eh. Kaya mahalaga siguro, tingnan yung ano talaga ng gospel. Maging witness ka kay Jesus. May mga pangangailangan, may panahon na nangangailangan ng suffering. Tanggapin mo at mag-glorify si Jesus kahit dun sa suffering. Mayroon naman na pagkakataon na blessing. But not necessarily na mayaman ka. Not necessarily na maaaring minsan, pero hindi yun laging sukutan. Yun nga ang hirap kapag in-impose mo na dapat. So therefore, lahat ng mahirap ay hindi mature. Therefore, lahat ng mahirap at lahat ng mayaman. Kung gano'n, may problema si James. Si James, lakas ng pag-condemn niya doon sa mga mayayaman na mapagsamantala. Siguro hindi ko yung prosperity per se. Hindi, anong ginagawa mo doon sa resources na meron ka? Nakakatulong ka ba doon sa iba? Si James, yung epistle ni James, ang lalim ng ano niya dyan eh. Sabi ako, kayong mahihirap, magdiwang kayo dahil sa bagong estado ninyo na kayo'y pinili ng Diyos. Kayong mayayaman, huwag kayong mag-glory sa yaman ninyo. Kundi mag-glory kayo sa gospel ng Panginoon sa chapter 1. And then sa chapter 2, yung issue niya ng favoritism. Na porque mayaman, o papaboran niya na. Hanggang sa chapter, sa kahuli-hulihang chapter, yung issue niya, katunayan, mga mayaman nagre-reklamo na yung sweldo ng mga manggagawang bukid ninyo. Nagmamakaawa ng itaas. Ang nakakatuwa doon kay James, hindi yung mga tao ang nagmamakaawa, kundi yung sweldo. Itaas nyo na kami. Baka yung sweldo natin, dapat nagre-reklamo na rin. Umiyak na ako eh. Yung umiiyak na, actually, yun ang salitang ginamit ni James. Ibig sabihin, hindi yung yaman per se. Kundi, kung ano mang mayroon ka, paano mo ginagamit niya para maging blessing sa iba? Maliit man o malaki man, paano mo ginagamit yan? Hindi para sa sarili, hindi para makapaglingkod sa iba, lalo na dun sa mga nangangailangan. Ganun kung siguro ang ano. Pero sana totoo yan, para mayaman tayo lahat. Mayaman na sana tayo. Hindi naman eh. Ang sarap ng sisig pare, ang sarap. Sir, yung tanong ko po, dalawa siya. Ano po yung role ng Biblia and simbahan sa government or society? Kasi kadalasan sinasabi, separate. Yeah. Cheers pare. Sino nagsasabing separate? Bakit separate? Pagka nagkakaroon ng tension ang simbahan at ang politika, nag-iwalay nila palagi. Yun eh. Sa totoo lang, yung pananaw ng separation ng church and state, yan ay nabuo sa batas para maiwasan yung tinatawag na state religion.
na isang relihiyon lang ang kumokontrol sa estado. Ngayon, paano nga naman yung iba na hindi miyembro ng relihiyon na yun? Eh di ma-marginalize sila. Kaya doon papasok yung konsepto ng separation ng church and state. Yung nag-ugat sila kaya, para hindi mapabura ng kahit na anumang religion sa pagkakaroon ng policy. Kasi mamamarginalize yung ibang hindi miyembro ng religion na yan. Kaya yun. Pero hindi ibig sabihin na walang witness dapat ang simbahan o ang faith doon sa anumang nangyayari sa religion. Ang lahat. Kasi may moral issues na involved. So, anything and everything na may moral issue na involved, dapat may sinasabi ang simbahan. Ganun. Kasi pag nagsalita ka ngayon, separation of church and state, hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin ng separation of church and state. Pangalawa, hindi nila din nakikita na ang simbahan o ang faith dapat mayroong say sa inyo. Kasi moral issue yun. Ang policy ba ay matapat, makatwiran, makatarungan, makatotohanan, naglilingkod ba yan sa lahat o baka naman hindi. So lahat ng yan ay moral issues. So kaya dapat may sinasabi tayo doon. Anumang mga policies o programa ng pamahalaan. Na-abuse lang kasi yung konsepto ng separation ng church and state. na parang nag-evolve na rin siya. At hindi tinignan kung ano talaga ang ibig sabihin. Magamit lang yung separation. Yeah. Pero makita mo, minsan sinasabi nila separation ng church and state. Pero minsan naman, pumupunta sila sa religion para suportahan sila. Saan ang separation mo? Depende. Di ba? Depende nga yan. Kung ano ang maglilingkod sa gusto nila. Kahit sa ganun pala, meron din misconception sa Misapplication. Minsan nga. Kaya mahalagang tingnan yung konteksto bakit nagkaroon ng separation ng church and state. Ganun.